Hi Pangga, this is Rochelle, ang babaeng gagawin ng lahat sa ngalan ng salapi. At dahil andito nga tayo sa San Isidro, lubos-lubusin na natin. Siguro naman lahat tayo na pagpumunta tayo ng isla ng San Isidro, pupuntahan talaga natin tong La Laguna Mangrove Eco Park. At syempre, bago tayo muna magpatuloy, mag-story time muna tayo ng La Laguna. Alam nyo ba guys, ang La Laguna pala ay isang 300 hektaryang santuario na matatagpuan dito sa Barangay San Isidro. At ito ay nabibilang sa isang lokal na proyekto upang pigilan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagbigay ng kabuhayan sa mga residente. At alam nyo ba kung kaninong ideya to? Ideya pala to ng dating mayor, si Mayor Quintin Saludaga, na pinagpatuloy lang ni Mayor Edito Saludaga. O diba ang galing talaga ng naisip ni Mayor Quintin? Kasi daw nakita daw niya yung parang mangrove park sa Thailand, kaya naisipan niya na gawing La Laguna itong San Isidro Eco Park. Makapunta nga mamaya sa Thailand, titingnan ko kung bakit nagkaroon ng ideya si Mayor Quintin, bakit ginawa niya to. Siguro ang ganda-ganda ng view doon. Sino gusto sumama? Char. At alam nyo ba guys, na may mga foreigner na rin na pumupunta dito? Yes, ganun nakasikat ang La Laguna Eco Park. Parang 2 times, 3 times or more na yata may pumunta dito ng mga foreigner. Sakay sila ng barko, mga nagtutoring sila, pumunta talaga sila dito sa La Laguna Eco Park. Galing sila sa Magasang or sa Berry Rock Formation. Tapos diyan sa may gitna ng dagat, sa may pagitan ng sa may Bukala, diyan nila hinihinto yung barko nila. Tapos sinusundo na lang sila ng mga maliliit na bangka papunta dito sa La Laguna Eco Park. At alam nyo ba, tuwang-tuwa sila sa view na nakikita nila dito. Iba kasi yung view na makikita mo pag nasa taas ka na, as in is ibang-iba talaga. Yung nakapunta lang dito yung makaka-relate sa sinasabi ko. At tingnan nyo naman, lalong pinapaganda nila yung La Laguna Eco Park. Alam nyo ba, nung pumunta kami dyan, kawayan pa yung lakaran yan. Yang sahig na yan, kawayan yan. Tapos tingnan nyo naman ngayon, simentado na talaga. At eto nga, pagdaan namin dyan, nakita namin na meron pala silang bangusan dito. May mga baby bangus pa, may mga malaking bangus pa. Nag-aalaga din sila or nagpapalaki din sila ng bangus dito. At eto, aura-aura muna kami, char. Alam nyo guys, pag pumunta kayo dito, mas maganda yung view dito pagka umaga, tapos hindi pa mainit. Kasi tanghali na kami pumunta dito, yung mga 12 na yata or 2 or basta mga ganun tanghali na kami pumunta dito. Kaya grabe talaga yung init, ang sakit-sakit talaga sa balat kasi malayo pa yung lakaran. Kaya mas maganda talaga dito pumunta pag umaga or kaya pagkahapon na. Pero naman kayo, pwede naman kayo mag-stay dito, pwede naman kayo mag-overnight dito kasi yung banda taas dyan, may mga cottage na rin na pwede kayong mag-stay dyan. At alam nyo ba, antayin nyo yung part 2. Ipapakita ko sa inyo yung taas. Na-amaze talaga ako. Siguro yung paggawa nila nun, basta, bukas ko na ikwento, bukas na i-voice over ko muna to. Dito muna tayo sa baba, mag-focus muna tayo sa baba, char. At eto nga, makikita nyo, hindi lahat sumama. Kasi may cottage doon sa may baba, hindi na sumama lahat. Kasi alam nyo naman, yung may mga edad na, takot na sila sa mga malayo ang lakaran. Kaya kami to mga bagets, char, mga bagets, kami talaga yung nagpatuloy. At saka, antayin nyo guys, yung part 2, ipapakita ko din sa inyo yung taas, yung bagong tower ngayon, yung mga cottage doon sa taas, ipapakita ko sa inyo. Antayin nyo po yung part 2 kasi masyado nang mahaba tong video ko na to. Alright, tao. Rochelle Rodelas aniyangaran sa iya lagi matikitan ang